Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dalangin namin ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na sumama sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po kami nagpapasako, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Ang buhay ay hindi laging sagana. Amen. Sa Tagalog, no? Hindi siya laging sagana. Kung mayroon po kayong mga Bible, Lucas chapter 12, verse 49 at hanggang 53. Tapos talong po tayo ng Habakkuk chapter 3, verse 17 hanggang 19. Ang sabi po sa Lucas chapter 12, verse 49, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Ang akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambayan ay mahati sa 3, laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyenang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyenang babae. Talumpo tayo ng Habakuk. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukilin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang mga bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang Diyos na si Yahweh ang aking lakas, tatakbo akong simbilis ng usa at iingatang ligtas kahit na sa kabundukan. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang buhay ay parang gulong. Sabi nga ng isang kanta, ng isang awit, kung minsan nasa ibabaw o minsan ay nasa ilalim. Hindi laging masaya ang buhay. Tama po ba? Hindi laging masaya. Dumadating kadalasan ang mga suliranin. Gusto natin ang mga pagpapala. Tama po ba? Sino dito gusto ng pagpapala? Gusto natin yan. Tayo'y pinagpapala. Sino ayaw ng pagpapala? Lalo kapag tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, umaasa tayo na laging pagpapala at saganang buhay ang ating matatamasa dahil may pangako ang Diyos patungkol dyan. No, naparito siya upang bigyan tayo ng masagana at kaaya-ayang buhay. So inaano natin, laging masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya may kanta nga tayo na di ba't laging masaya? Di ba? Kahit walang pera daw ay di ba't laging masaya. Kaya lang hindi ganon ang realidad ng buhay. Kadalasan, ang buhay natin hindi laging sagana at masaya. Amen? Yan. Lalo na kapag tinanggap natin si Jesus, sabi ko nga, hindi laging praise the Lord, hallelujah. Ano pa maaari nating asahan bukod sa mga pagpapala kapag kilala natin o tinanggap natin si Jesus? Ano ang dapat nating asahan? Kasi may pangako siyang pagpapala. Bukod doon, ano ang dapat nating asahan? Ang Diyos, ang Panginoon, nang maparito sa lupa, hindi puro pagpapala ang kanyang mga binahagi o tinuro. Nagturo ang Panginoon ng makakaranas daw ang mga mananampalataya ng pagkakabahabahagi. Sigalutan, pagkakabahabahagi. Ina laban sa anak. Di ba? Biyenang babae laban sa sa manugang na babae. Hindi ito tumutukoy sa awayan. No? Ito'y tumutukoy sa pagkaabahabahagi dahil sa pagbabahagi mo ng salita ng ating Panginoon.
nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, siyempre, hindi lahat ng nandoon sa loob ng tahanan, mga mananampalataya na. Di po ba? Lahat ba nang tanggapin mo ba si Jesus? Lahat na ng buong pamilya mo, mga mananampalataya na? Di ba't hindi po? Ikaw lamang marahil ang mananampalataya kay Kristo nung una. Di ba? Kaya mayroong pagkaabaha-bahagi. Minsan, kung ikaw ay anak na kumilala kay Kristo, ang nanay mo mismo ang magsasabi, huwag kang dadalo. Ang tatay mo mismo ang nagsasabi, huwag kang pupunta ng church na yan. Di po ba? Minsan naman, kung ikaw naman ang nanay na nakakilala, ayaw tanggapin ng anak yung pananampalataya mo. No? Tinitingnan nila yung laging ang nanay, yung tatay, laging galit ng galit. Paano kung pupunta sa church na yan, na sinasabi nila na nagbago na ang buhay, pero ang ingay, lagi namang galit ng galit si nanay, lagi namang galit ng galit si tatay. No? Tinitingnan nila. Kaya nagkakaroon ng pagkaabaha-bahagi sa loob ng tahanan. Sabi ko nga po, ito'y hindi tumutukoy sa simpleng awayan. Yung binasa po natin na yan sa Lucas. Yan ay tumutukoy nang tanggapin mo si Kristo, kailangan mong tumayo sa pananampalataya mo. Ano man ang maganap, kailangan mong tumayo sa pananampalataya mo. Kahit ang katunggali mo, kapatid mo, asawa mo, kailangan mong tumayo. Saan? Sa pagiging mananampalataya mo kay Kristo. Kahit nga ikinagagalit pa ng nanay at tatay mo, kailangan mong tumindig. Saan? Sa pagiging mananampalataya dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Amen? Kaya ang sabi ko nga, makakaranas tayo ng pagkakabaha-bahagi. Ang sabi, bagamat si Jesus ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan at tinatawag din Diyos ng pag-ibig. Di po ba Diyos yan ng kapayapaan? Diyos yan ng pag-ibig. May pahiwatig ng Panginoon na hindi daw, sa kanyang pagparito at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay magdadala daw ito ng paghihiwalay at pagkakahati-hati. Ng alin? Ng pamilya. Ang mga mananampalataya ni Kristo, ang mananampalataya ni Kristo, ang naghihiwalay sa mga mananampalataya. Umihiwalay tayo mula sa makasalanan at sa sanlibutan ito. Di po ba, dati kang kaisa ng sanlibutan ito, gusto natin yung ginagawa ng sanlibutan ito, pero nung tinanggap mo si Kristo, ikaw mismo, umaalis dun sa mga bagay na ginagawa mo dati. Ang tawag doon, pagkakahiwa-hiwalay at pagkakahati-hati. Hindi mo na gustong sumama. Saan? Dun sa mga bagay na ginagawa mo noon. Hindi mo na gusto yung kasama mo noon. Hindi ka na na-enjoy sa ginagawa nila. No? Hindi naman tinuro sa atin ng Panginoon na wag na tayong makisama sa kanila. Kaya lang kapag kami ginagawa nga, na yung dati nating ginagawa dun sa laman, pag nakilala mo si Kristo, hindi yun na yun yung kinagagalak ng sarili mo. Hindi na yung kinagagalak ng buhay mo. Ayaw mo nang gawin yung bagay na yun. Kaya ano nangyayari? Ikaw mismo umaalis. Umaalis doon. O kaya minsan naman, nandoon ka sa kanila, tapos nagsasalita ka patungkol kay Kristo, ang sasabihin nila, andito na naman si Praise the Lord, Hallelujah. Di po ba? Naranasan nyo na po ba yun? Kapag nung una nyong makilala ang Panginoon, pagpasok nyo dun sa grupo ng inyong mga kaibigan, pagpasok nyo dun, hihinto sila ng mga usapan. Nakita mo, saya-saya nila, nagtatawanan sila. Pag dumating ka, hindi na sila magtatawanan, tahimik sila. No? Andito na naman si Praise the Lord, Hallelujah. Share na naman tayo ng salita ng Panginoon. Pagkaabahabagi. Sa tahanan rin mismo, nagkakaroon ng pagkaabahabagi. Tama po ba? Kasi sinabi ng Panginoon, hindi ako naparito, dala lang ay kapayapaan, dala-dala niya ay pagkakahati-hati. Apoy, sabi. Ang mga mananampalataya nga ni Kristo, kailangan tayo mismo umaayaw. Ayaw muna sa dating buhay. Yung buhay natin na puno ng kasalanan. Ayaw muna sa gawa ng sanlibutan. Ang tawag diyan ay paghihiwalay. Naranasan nyo na po ba yung mga kapatid? Ayaw mo na doon sa dating buhay. Hindi po ba? Yung interest mo noon, hindi na yun ang interest mo.
Nang makilala mo si Kristo, ang interest mo ngayon, basahin ang salita ng Panginoon, i-share yung gospel ni Lord. At diyan tayo nagkakaroon ng problema pag sineshare na natin yung gospel ni Lord. Kapag ikaw ay isang nagtatrabaho sa opisina, pag mananampalataya ka na, mahal mo ang Panginoon, at alam mo, tinawag ka ng Panginoon para mag-share ng gospel, gagawin mo yun eh. Dumadali yun, parang bukal yun ng tubig na hindi mapipigil, kundi i-share mo talaga eh. No? Kaya lang, hindi ganun kadali magdala ng mabuting balita kung saan naroroon ka. Tama po ba yun? Madali po bang mag-share? Hindi madaling mag-share. Mahirap. Nakahiya. Hindi po ba nakakahiya? Yan ang una nating kalaban dyan sa pag-share ng gospel, nakahiya. Tapos hindi nila tanggap yung aral na dala-dala mo. Bakit? Kasi may aral na silang tinanggap. So dala-dala mo, ang tingin nila, bagong aral. At hindi nila tanggap yan. Di po ba? Hindi nila tanggap yan. Lalo na kapag pinag-uusapan, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi nila tanggap yan. Hindi nila tanggap. Bakit? Kasi nga, mayroon na silang aral eh. Ang sabi pa nga ng ilan, dito na kami mamamatay. Kung saan kami isinilang na ito yung aming pananampalataya, yun na yun, doon na kami mamamatay. Kaya lang may dala-dala ka na mabuting balita. At alam mo, ito yung totoo eh. Ito yung totoo. Kaya ang gagawin mo, i-share mo yung gospel. Hindi nila tatanggapin. Pag hindi nila tinanggap, syempre, igigit mo. Pipilitin mo araw-araw, ginigit mo yung pagiging mananampalataya mo at yung aral na totoo. Kapatid, hindi tanggap ng karamihan ang dala-dala mong aral. Kahit ako, pumunta ako sa mga taong nariyan, hindi nila tanggap ang dala-dala kong aral. Pasalamat sa inyo, tanggap nyo ang aral ng Panginoon. Di po ba? Pero sabi nga, hindi ganun kadali ang magdala ng mabuting balita patungkol kay Kristo. Sinabi na ng Panginoon yun. Magkakaroon ng awayan. Magkakaroon ng awayan. Ang nanay mo, nang sharean mo, tinanggap ba niya agad? Tinanggap ba niya agad? Hindi. Katunayan, ang lola ko noon, nung sineshare ng daddy ang salita ng Panginoon, pero ang lola ko na born again bago mamatay. Malakas pa po siya laging sasabihin niya, Romel, dalhin mo ako sa church. Pero bago yon, meron munang mga pangyayari. Hindi agad na praise the Lord, hallelujah ang daddy noon. Kundi nakikipagniig siya. Ay nakikipagtulig, parang laban halos. Bilang mananampalataya. Noon, ang daddy ko, kahinaan niya, beer house, inom, lagi siyang sinasaway noon ng nanay niya. Ang sabi sa kanya, Rolly, tigilan mo na yan, hindi yan makakabuti. Hindi yan makabubuti sa iyong katawan. Pero nang makilala ng daddy ang Panginoon, di ba dala nyo yung pagbabago ng buhay, hininto ng daddy sa tulong ng Panginoon yung pag-inom ng alak. Nangayayat ang daddy ko. Kasi ang ganda ng katawan ng daddy ko nung umiinom siya ng alak eh. No? Ang ganda. Makisig ang daddy ko noon. Pero nung tinigil niya yon, nangayayat. Nangayayat. Bakit? Kasi ang daddy noon, pumupunta na ng misyon. Sabado pa lang, wala na dito. No? Pumupunta na ng Candelaria, Quezon. Yun ang naging buhay ng daddy. No? Doon siya nagpapastor. Saan? Sa Candelaria, Quezon. Bilo nyo, Sabado pa lang, wala na ang daddy ko. Uwi siya linggo. Nangayayat ang daddy ko. Alam mo, sabi ng lola noon, tatandaan ko Rolly, parang awa mo na. Bumalik ka na lang uminom ng alak. Sinabi niya yun. Bakit? Kasi nakita niya yung anak niya na dating makisig, magandang pangangatawan, biglang pumayat, bumagsak ang pangangatawan. So ang sabi niya, Rolly, parang awa mo na, uminom ka na lang uli ng alak. Kasi noon, makisig. Pero hindi, kailangan manindigan ng daddy ko noon. Nang alin? Kailangan niyang panindigan kung sinong Kristo yung kanyang tinanggap. Tung Kristong ito, nagbabago ng buhay. Pinanindigan ng daddy yun. Hindi siya pumunta saan? Sa lugar na kung saan dati niya, laging lugar na kung saan yung kinasasaya ng laman niya noon. Nagpatuloy siya sa gawain sa Panginoon. Nagkaroon una ng pagkaababahagi.
Ayaw ng lola sa pananampalataya ng daddy bilang born again. Pero dumating yung pagkakataon dahil sa paninindigan niya, yung pagkaabahagi-bahagi, no, na buo, mismong ang lola ko sumasamba na sa isang Diyos na hindi niya nakikita. Amen? Dumating yun. Hanggang nagkasakit siya, binubuhat ko. Ako tiga-sundo niya. Susunduin ko siya para pumunta saan? Sa church. Pumunta sa church. Tingnan nyo, anong una? Praise the Lord, hallelujah ba? Nang i-share ng daddy ang gospel? Hindi. Kailangan niya munang lumuhod, mag-pray para sa kanyang mga kapatid at sa mga kanyang nanay at tatay. Alam nyo, marami sa mga kapatid ng daddy ko na born again na rin. AG na rin, nasa Amerika. AG na rin sila, Assemblies of God. Kailangan manindigan. Pero bago yon, siyempre titignan nila ang kuya nila. Totoo kaya sinasabi ng kuya ko? Mababago kaya ang kuya ko? Kaya lang, parang ganito, kung maninindigan ka bilang mananampalataya, titindigan mo kung sinong Kristo ang tinanggap mo, kapatid. Yung pagkakahiwalay o pagkaabahabagi sa una, muling bubuuin ng Panginoon. Maging ang kapamilya mo, sabi nga, tatanggap kay Kristo. Ano sabi ng Panginoon? Isa sa pamilya mo ang tumanggap sa Kanya, buong pamilya mo maliligtas. Pangawakan mo yun. Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Nung manindigan ka bilang mananampalataya, bilang isang kabataan, dati kung anong ginagawa ng mga kabataan, ginagawa mo. Pero nung ma-born again ka, iniwan mo yung bagay na yon. Di ba tinutuligsa ka na? Ayaw na sa iyo. Andyan na naman sino? Si born again. Puro yung Bible. Puro yung verse ng Bible. Puro yung palakpak. Anong sinasabi nila? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah nga sinasabi nila eh. Di ba? Yung hallelujah, ginagawa nilang hallelujah. Pag dumarating ka, ako nakaranas ng ganyan. Mismo mga kaibigan ko, pag darating na ako, pumapalakpak. At sinasabi, sumisigaw pa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba? Kaya lang kailangan ko manindigan. Saan? Sa tinanggap ko. Tinanggap ko si Kristo. No? Pagtuligsa lang to. Totoo, hihiwalayan tayo. Nino, ng mga dati nating kasama. Kaya lang mga kapatid, tandaan po natin, di bali nang iwan ka ng mga kaibigan mo, wag lang ang Diyos ang mang-iwan sa iyo. Manindigan ka. Manindigan ka sa pananampalatayang taglay. Tahawak-hawak mo ngayon. Kung ano ang aral ng Kristo, yung tamang doktrina, iaral mo. Sabihin mo. Sabihin mo, kapatid, huwag kang mahiya na ibahagi ang mabuting balita ni Kristo upang pagdating ng panahon, hindi natin panagutan sa kamay ng Panginoon ang kanilang mga dugo. Amen? Kapag hindi natin share sa mga kaibigan natin ang gospel, pinabayaan natin silang mapahama, kapatid. Ang sabi, sisingilin ko sa inyong mga kamay. Anong kailangan? Anong dapat? Share. Share natin ang gospel. Kapatid, hindi laging sagana, kahit sa church, pagdating sa mga dumadalo, misan o kadalasan, bungi-bungi ang upuan sa church. Di po ba? Noon, bago mag-pandemic, naglalagay pa tayo ng itim na upuan. Di po ba? Yung mga monoblock. Ngayon, napalitan ng upuan. Wala, maraming wala. Pero noon, marami. Sagana noon. Pero ngayon, parang hindi tanggap. Nasa na? Nasa na? Kaya lang ganito, kung noon pinagtagumpay tayo ng Panginoon, ngayon din pagtatagumpayin tayo ng Panginoon, manindigan at magpatuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Minsan makikita mo, dati 3 kayong pumupunta ng church, masaya kayong pumupunta. Unti-unti makikita mo, ikaw na lang ang pumupunta sa church. Kapatid, kapag ka ganon, tumuloy ka pa rin sa church. Dati, kasama mo, buong pamilya mo, pumupunta ng church.
dumadating ang panahon, ikaw na lang ang pumupunta ng church, magpatuloy ka pa rin. Bakit? Hindi mawawalang kabuluhan ang pagpunta mo sa bahay-sambahan ng Panginoon. At yung mga dati mong kasama, muli mong makakasama. Bakit? Ang Diyos ang kikilos sa buhay nila sa pamamagitan mo, kapatid. Sa una lang ang pagkakabaabagi, sa una lang. Pinakikita lang, pinatatatag lang din tayo ng Panginoon, pinakikita, hindi laging sagana. No, hindi laging sagana, maging sa aanihin ng simbahan, ng mga kaluluwa, bagamat hinug na, hindi laging sagana. Minsan nasa loob na ng simbahan, nawawala pa. Di po ba? Kaya lang, magpatuloy ka, kapatid. Magpatuloy tayo. Bahala ang Diyos sa atin. Amen? Tandaan po natin, walang nanampalataya sa Diyos. Yan, walang nanampalataya sa Diyos na binigo ng Panginoon. Sa tingin ninyo, kayang-kaya bang punuin uli ng Panginoon ang mga upuang bungi na yan? Kayang-kaya ng Panginoon yan. Kung lahat tayo kikilos at gagalaw, di po ba? Hindi tayo mahihiya, ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Muling pupunuin ng Panginoon ang church para sa mga taong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Ano lang ang kailangan? Mga taong gusto, willing ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ngayon, ang Valenzuela Bethel, dumaraan saan? Hindi sagana. Hindi sagana saan? Sa pagdalo ng mga mananampalataya. No? Pero, kami naniniwala, tayo'y naniniwala, pupunuin tayong muli ng Panginoon. Naniniwala ba kayo, darating ang panahon, hindi lang first service, kundi meron second service. Kung kikilos ang mga mananampalataya, may second service. Amen? Kilos, kapatid. Kilos, Pastor Romel. Hindi lang kayo, maging ako. Kailangan kong gumawa, kailangan kong milos. Alam nyo, nagpunta po kami sa Pampanga, hindi po kami nagpasaraplan po doon. Kumuha po kami ng lakas sa Panginoon. Hindi kami nag-swimming lang po doon. Nag-worship kami doon, nag-retreat kami doon. Umaga, Bible hour. Sa gabi, worship. Kinuha namin kung ano yung mga mensahe ng Panginoon. Sabi nga namin, pagbalik natin sa bahay-sambahan, taglay-taglay natin kalakasan ng banal na Espiritu. Kapatid, kilos, malapit nang bumalik ang Panginoon. Nagkaroon nga ng vision nung aming pag-worship noon at may mga word galing kay Lord. Anong darating? Sabi kay Nicole, huwag kang hihinto. Malapit na akong bumalik. Kapatid, huwag tayong huminto. Kahit sa tingin mo, ikaw na lang ang nakaupo sa church, huwag kang huminto. Magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi laging sagana, pero nandyan ang Diyos. Tandaan niyo po, nandyan ang Diyos. Ipakikita niya sa atin yung pagtitiis mo, kapatid. No? Bibigyan niya ng reward. Magtiis ka. Saka uupo, pakinig ng pangaral ni Pastor. Nagtitiis po ba kayo sa pangangaral ni Pastor? Amen. Kaya huwag niyong tutulugan si Pastor. Tutulugan. Huwag niyong tutulugan. Magtiis po tayo. Kapatid, hindi laging sagana, lalo na kapag ka nagpapayag tayo ng mabuting balita. Tama po ba? Ang sabi, ang mga lingkod ng Panginoon, kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka lugi. Pag nagpagamit ka kay Jesus, hindi ka lugi. Nung tinawag ako ng Panginoon para magpastor, yun yung pinangawaan ko. Hindi ako lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Tanong, may hanap buhay ba si Pastor Romel? Nang iwan ko nang ako'y magpastor, meron pong hanap buhay. Meron po akong hanap buhay. Contractor po kami ng daddy ko. Malakas kumita. No? Konting lagay, konting padulas. Kuha mo na ang pera.
Pero nang tinawag ako ng Panginoon, kailangan ko iwan ang bagay na ito. At nang hawak ako, saan? Sa pangako ng Panginoon. Na hindi lugi ang maglingkod sa Panginoon. Kapatid, nang magpastor po ako, halos kalahating taon, wala po akong love gift. Yan, totoo. Kalahating taon, nang papastor po ako, wala po akong love gift. Kaya nung una kong natanggap, yung love gift, 250. Tuwan-tuwa po ako nun. 250. Pero, praise the Lord, hallelujah. Magpatuloy. Nagpatuloy. Ngayon, hindi na 250, love gift ni Pastor. Di po ba? Pinasasagana ni Pastor. Ay, pinasasagana ng Panginoon si Pastor. Amen? Yan, hindi lugi. Hindi laging tuyo, kundi meron rin naman sagana. Pero hindi madali ang buhay bilang mananampalataya. Hindi madali ang buhay. Kapatid, manindigan ka. Panghawakan mo, ang aral ng Panginoon. Kahit dumaraan pa tayo saan? Dun sa tila, tagtuyot bilang mananampalataya. Manindigan ka sa pangako ng Panginoon. Amen? Pangalawa, dadanas tayo ng pagdurusa. Ang mga mananampalataya, hindi laging sagana. Sabi ko nga, daranas ka ng pagdurusa. Iiyak ka. May kalungkutan. Tama po ba? Nang tanggapin niyo pa si Jesus, lagi tayong masaya. O nandun yung joy, dahil tinanggap natin si Jesus, pero meron po ba tayong problema, realidad ng buhay? Amen. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa lupa. Amen? Ang sabi, kapag tinanggap mo si Jesus, daranas ka ng pagdurusa. Ang sabi ng Habakuk, tignan natin. Habakuk, chapter 3, verse 17. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anin ang bukirin, kahit mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapala tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Amen. Hindi laging sagana. Ano sabi doon? Hindi laging namumunga ang puno ng igos. No? Ang pagiging Kristiyano ay maaring dumanas tayo ng mga kapighatian at pagdurusa. Kapatid, handa ka ba? Ang tanong, handa ka ba sa buhay na ito? Na hindi laging sagana. Handa ka ba? Kasi ang pagsunod kay Jesus, ang sabi nga niya, pumasok ka sa makipot na pintuan. Maraming bako-bako, maraming tinik. Paikot-ikot. No? Yan ang pagsunod kay Jesus. Hindi ang daraanan mo hindi tuwid. Maraming tinik, sakripisyo. No, sakripisyo. Kaya ang tanong, handa ka ba, kapatid, sa ganung buhay? Hindi laging may ngiti. Tama po ba, mga mananampalataya? Lagi ba may ngiti mga labi nyo? Diba hindi laging may ngiti. Kadalasan pumapatak ang ating mga luha sa mga suliraning dumarating sa atin. Halos natatabunan nga ng suliranin Ito, katatapos lang isa, meron na naman kasunod. O nangangahulugan ba? Wala ang Diyos sa atin? Pinabayaan ba ng Panginoon? Hindi naman nangangahulugan ganon. Hinahayaan lang ng Panginoon. Pinakikita sa atin, hindi laging mayroong sagana ang buhay bilang mananampalataya.
May mga kapigatian, mayroong luha na papatak sa ating mga tayo. Yan ang katotohanan kapag tayo'y mga mananampalataya. Kapatid, alam niyo pagkakaiba lang ng mananampalataya at hindi mananampalataya? Ang mga hindi mananampalataya, lagi rin naman silang may luha eh. Di po ba? Hindi lagi silang naangiti. Mayroon rin silang mga luha. Alam niyo pagkakaiba? Ang pagkakaiba, ang mga mananampalataya, kapag ka dumarating ang luha, mayroon siyang Diyos na sinasandigan. May pag-asa ang mga mananampalataya. Sino? Ang Diyos. Di po ba? Hindi laging may ngiti. Kadalasan pumapatak ang ating mga luha. Hindi laging busog. Sino dito laging busog? Hindi nakaranas ng gutom. Di ba? Hindi laging busog, minsan gutom. Kaya nga si Pablo, sabi ni Pablo, natutunan ko ng naranasan ko magutom, naranasan ko rin naman mabusog at managana. Pinakikita doon ang buhay ng tao. Minsan busog, minsan gutom. Amen? Yan ang buhay bilang mananampalataya. Hindi palaging may pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kapatid, may karamdaman ka ba? Ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray kay Lord, hindi gumagaling. Tapos nakita mo yung hindi mananampalataya, gumagaling. Nag-iisip ka. Totoo kaya na mayroon Diyos? Di ba minsan ganun? Kasi nga, hindi laging gagaling ang ating mga karamdaman. Realidad ng buhay. Katotohanan. Hindi laging gumagaling ang ating mga karamdaman. Minsan walang kagalingan. Minsan pa nga sa tungo, kamatayan. Kamatayan. Kaya lang bilib ako sa mga mananampalataya na kahit sila nakaranas ng karamdaman, hindi sila tumalikod sa Panginoon hanggang kamatayan. Yan lang ang mga mananampalataya. Kapatid, hindi laging gumagaling ang ating mga karamdaman. Minsan naiisip kapag may sakit daw ang mga mananampalataya, yan kasi tumalikod ka sa iyong pananampalataya. Yan kasi born again ka. Kaya lang ang tanong, doon ba sa dati mong pananampalataya, nagkakasakit ka o hindi? Nagkakasakit ka rin naman eh. Hindi po ba? Nagkakasakit rin tayo doon. Kaya lang ako nakarinig, yan kasi tumalikod sa mga pananampalataya, kaya mga nangangamatay. Kasi nung panahon noon, sunod-sunod, lola ko, yung kanyang kaibigan. Kaya nakarinig kami noon, yan kasi mga tumalikod sa mga pananampalataya. No? Kaya lang, kapatid, yan ang katotohanan. Mamamatay ka kahit born again ka. Meron ba kayo narinig dito? Pag na-born again kayo, hindi na kayo mamamatay? Di ba sineshare ko, mamamatay pero mayroong buhay na walang hanggan. Tama? Hindi laging busog, minsan gutom, hindi palaging kagalingan ng ating mga karamdaman, minsan wala ang kagalingan. Hindi laging sagana, minsan kasalatan. Yan ang realidad ng buhay. Kailangan nating magbayad ng kuryente, wala tayong pambayad ng kuryente. Kailangan nating kumain, wala tayong pagkain. Naranasan nyo na po ba yun? Di po ba dumadating? Kasi nga, hindi laging sagana ang buhay natin. Yan ang buhay, kapatid. Yan ang buhay. Ay, buhay. Di po ba? Maging sa relasyon. Hindi laging perpekto ang relasyon. Kahit pareho pang born again. Minsan pa nga naghihiwalay. Tama po? May paghihiwalay. Hindi perpekto. Yan kasi ang buhay. Dapat lumagay tayo kung saan yung buhay, anong buhay. Pinakikita lang na dito sa lupa, hindi perpekto ang buhay mo, kapatid.
Pero may nag-aabang na buhay sa kabilang buhay na kung saan ginawang perpekto ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hinahayaan ng Diyos mangyari yan para hindi tayo masiyahan dito sa lupa. Baka mamaya ayaw na natin umalis dito sa lupa. Kaya pinahintulot ng Panginoon, minsan wala tayong pambayad. Pinahintulot lang hindi tayo pinarurusan. Para makita natin, yan ang buhay. Amen? Yan ang buhay, kapatid. Ngunit sa sitwasyong hindi sagana at puno daw ng kaguluhan, ano ang dapat nating gawin? Yun ang tanong. Diba, hindi sa isa ko kung anong yan ang buhay. Hindi laging sagana, hindi laging may pambayad, hindi lagi tayong gumagaling. Ano ang dapat nating gawin kapag dumarating sa ganong sitwasyon? Hindi laging sagana. Relasyon, hindi sagana. Pera, hindi sagana. Kakainin, wala. Ano ang dapat mong gawin? Manalig ka sa Diyos. Kapatid, ulitin ko, manalig ka sa Diyos. Yan lamang ang ating pwedeng panghawakan, yung ating pananalig sa Diyos. Kahit dumating pa ang lahat ng kaguluhang ito, kapag mayroon kang pananampalataya, pananalig sa Panginoon, kayang-kaya natin lagpasan yan. Kasi may pananalig ka sa Diyos. Amen? Habakuk 3:18, ang sabi, magagaliak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na tagapagligtas. Hallelujah! Sa ganun sitwasyon, walang kagalingan, ang sabi, magagalak pa rin ako. At magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na tagapagligtas. Kapatid, may pera ka ba ngayon? May pera, wala? May payong kayo? Pag walang pera, hindi si Bambi ang solusyon. Hindi ang mangutang. Hindi masama mangutang, basta magbayad, Basta marunong magbayad. Okay lang mangutang. Basta magbabayad. Kaya lang hindi tao ang solusyon. Kapag ka tila tagtuyot, kapatid, magagalak pa rin ako at magsasaya. Bakit? Dahil sa Diyos. Dahil mayroon akong Panginoon Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi ka tayo pababayaan ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Magagalak. Magagalak dahil sa Diyos na aking kaligtasan. Amen? Kay Yahweh tayo kukuha ng lakas. Kapatid, yan yung dapat nating gawin. Kung sa tao ka kukuha ng lakas, babagsak ka. Bakit? Kapwa-tao mo yan, pareho lang tayong may kahinaan. Minsan pa nga, kala mo, lakas-lakas niya, yung pala bagsak rin. Pag sa tao ka kumuha ng lakas, babagsak ka. Pero kapag ka sa Diyos tayo kumuha ng lakas, kapatid, sino ang babagsak kung ang Diyos ang pinagkukuhanan mo ng lakas? Nabubuwal ba ang Diyos? Nawawala ba ang Diyos? Kung saan niya kukuha ng lakas, hihina ka kaya, kapatid? Hindi. Hindi. Dahil itong Diyos na to, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung siya ay pinakamakapangyarihan sa kanya lahat, sa kanya ang mananalig, kapatid, yung kahinaan mo, kaya kang palakasin ng Panginoon. Amen? Sa Diyos, ang sabi ng verse 19, ang Diyos na si Yahweh ang aking lakas. Tingnan nyo, anong nakita ni Propeta Habakuk? Kasi nung panahon na yan, alipin sila ng Babylonia. Ang bansang Israel, alipin ng Babylonia. Pinahihirapan. Tapos nakikita niya, yung mga masama, nananagana.
Nakikita ni Habakuk yung mga masasama na nanagana, nabubuhay. Samantalang yung mabuti, hindi sagana. Kaya anong ginawa ni Habakuk, ni Propeta Habakuk? Nanalangin, dumaing sa Diyos. Anong ginawa niya? Dumaing sa Diyos, hindi sa tao dumaing. Kanino dumaing? Sa Diyos. Tanong, nagbigay kaya ng lakas kay Propeta Habakuk yung pagdulog niya sa Diyos? Amen. Kaya nga niya nasabi ito eh. Kaya nasabi ni Propeta Habakuk, ang Diyos na si Yahweh ang aking lakas. Sa tingin nyo, yung nakikita ni Propeta Habakuk noon na injustice, nakapagbibigay kaya ng lakas kay Habakuk? Hindi. Pagkadismaya, bakit yung mga masasama, siyang nananagana? Yung mabuti at sumusunod sa Panginoon, siyang hindi. Pero nung dinulog niya sa Diyos, nabigkas niya ito. Anong nabigkas niya? Ang Diyos na si Yahweh, ang aking lakas. Kasi nangihina na siya. Kapatid, nangihina ka ba ngayon? Spiritual? Di po ba? Minsan nga, gusto na natin tumalikod eh. Sabi nga ni Nicole, nung ano namin, retreat namin eh, napakabilis tumalikod. Totoo. Huwag ka lang dumalo, huwag kang pumunta ng church, i-block mo lahat. I-block mo lahat. Ang mga taga Valenzuela, Bethel, huwag kang makipag-unayan. Tapos na. Tumalikod ka na. Huwag ka lang pumunta sa church. Huwag kang mag-pray. Tama? Mabilis lang tumalikod. Kaya lang, may word si Lord eh. Anong word sa'yo? Malapit na akong dumating. Ngayon, yun ang nagpalakas kanino? Kay Nicole no, malapit na akong dumating. Totoo, si Yahweh ang ating lakas. Amen? Sino tatalikod kapag alam mo, malapit na dumating ang Diyos? Kung sinabi ba, malapit na dumating ang Panginoon, tatalikod ka? Hindi, di ba? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, mamaya darating na ako. O kaya sinabi ng Panginoon, mamaya kukunin ko na ang buhay mo. Mga 9:00 ng gabi, kukunin ko ang buhay mo. Anong gagawin mo, kapatid? Pupunta ka ba ng inuman? Total 9:00 pa naman. Mayroon pang pagkakataon. Hindi, di ba? Anong gagawin mo? Luluhod. Iahanda yung sarili. Bakit? Kukunin na buhay ko eh. O kapatid, di po ba? O, tanong, malapit na dumating si Lord, nanghihina tayo, anong gagawin mo? Kuwanan mo ng lakas ang Diyos. Tama po ba? Kuwanan natin ng lakas ay ang Diyos. Lagi bang okay ang buhay? Hindi okay ang buhay. Pero kay Lord, kapag nakasalig ang ating buhay kay Lord, laging okay ang buhay. Dumaan man ang unos, dumaan man ang mga pagsubok, kapatid, mananatili kang nakatindig. Bakit? Ang lakas mo nanggagaling sa Diyos. Amen? Kahit tumutulo ang luha, kahit parang tila talunan. Pero kapag ang kakampi mo ay ang Diyos, ang sabi, kung ang kakampi mo ay ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Amen? O, kapatid, kung nangihina ka ngayon, kanino ka kukuha ng lakas? Sa Diyos. Sa Diyos ka kumuha ng lakas. Ang Diyos na si Yahweh ang aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa. Kita nyo ang ibibigay? Panibagong sigla at lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iingatang ligtas kahit sa kabundukan. Yan ang mga taong magtitiwala sa Diyos. Kapatid, nandiyan ang Diyos. Sa totoo lang, hindi lang talaga natin iniintindi ang Diyos.
andyan ang Diyos. Iniintay lang tayo ng Panginoon. Alam niyo, dapat natin gawin? Magpakumbaba sa paanan ng Diyos. Isuko natin ang lahat sa paanan ng Diyos. Sabihin natin, Panginoon, hindi ko na kaya. Kailangan ko ang tulong mo, Panginoon. Sa paglilingkod, kung tila parang sinasabi na ng sarili mo, tumalikod ka na sa paglilingkod, tumalikod ka na. No? Ang tagal-tagal mo lang nandyan. Kung yan, inilalaan mo na lang yan sa pagtatrabaho, di kumita ka pa. No? Kung yan ang sinasabi ng sarili mo, kapatid, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko magpatuloy. Kaya lang nananaig yung sarili ko. Gusto ko nang tumalikod. Ngayon, Panginoon, ayoko naman eh. Anong dapat mong gawin? Magpakumbaba ka sa paanan ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, alam naman ng Panginoon. Di po ba? O ngayon, hindi rin okay yung relasyon natin. May kagalit ka, hindi okay? E di lumapit ka sa Panginoon. Nakakapagod ang may kagalit. Tanong, hindi ba tayo napapagod kapag may kagalit? Di ba nakakapagod? Anong dapat mong gawin? Iwan mo na yung makakagalit natin. Iwan mo na. Anong dapat mong gawin? Pumunta ka sa paanan ng Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, napapagod na ako. Kapatid, tila bagsak rin ba ang hanap buhay? Punta ka sa paanan ng Panginoon. Magpakumbaba ka. At ang Diyos palalakasin ka. Amen? Pinalalakas ba ng Diyos ang mga nagtitiwala at nagpapakumbaba sa Kanya? Palalakasin ka ng Panginoon. Gusto mo ba ng kalakasan? Lapit kay Lord. Lapit kay Lord. At ang Diyos di ka bibiguin. Bakit? Mahal ka ng Panginoon eh. Anong suliranin mo ngayon? Sabi ni Lord, anong suliranin mo? Tara, usap tayo. Di ba? Kung yan ang sinasabi ng Diyos, anong dalahin mo ngayon, kapatid? Tara, usap tayo. Kanina, anong sinabi ni Sister Julie? Come to me. Lumapit kayong lahat, kayong nabibigatan lubo sa inyong mga dalahin at kayo'y aking pagpapahingahin. Kapatid, pagod ka na ba? Tanong, pagod ka na ba? Di lumapit ka dun sa Diyos na magbibigay ng kapahingahan. Siya daw ay maamo, mababang loob, at bibigyan ka ng kapahingahan. Kapatid, tara na. Lapit tayo. Saan? Sa trono ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, hindi ko na kaya. Kailangan kita. Kailangan kita, kapatid. Kailangan ka. Sabihin mo sa Panginoon, kailangan kita, Panginoon.